Naniniwala ka ba sa multo, duwende, aswang, tikbalang, kulam, tiktik? Meron akong classmate dati, tapos iba yung religion niya. So tinuturuan niya ako ng Indonesian song kasi mahilig siya sa Indonesian song, yung sayang nga pagkapardangan mo, uharap sinta mo dakang bero ba, karena lisim ikut titap puntok mo. So dahil palagi niyang kinakanta yon, parang nakabisado ko na rin yung lyrics niya. So kinakanta ko na din kapag kinakanta niya, hanggang naging kaibigan na namin siya. Kasi I have 2 friends, puro babae. Tapos sinama na din namin siya kasi nga medyo wala siyang friends. Babae siya. Kami na lang yung naging friends niya. So 4 na kami sa grupo. So kapag kumakain kami, every lunch, doon kami kumakain sa bahay nila. Every Friday, yung ulam nila, dinuguan. Tinatanong ko din siya kung bakit palaging every Friday meron kayong dinuguan. So sabi niya, favorite lang daw ng lola niya kasi nga yung nag-aalaga sa kanya, yung lola niya, tsaka yung tito niya. Tapos I remember kapag nandun ka sa bahay nila, sobrang lansa nung bahay nila. Friends kami, so parang okay, ignore, okay lang, ganon. One time, after namin mag-lunch sa bahay nila, medyo sumakit yung tiyan ko, so I decided na sabi ko, pwede ba akong bumalik sa bahay nyo kasi I really want to, alam mo na yon. Sige, okay lang, bumalik ka doon, nandun pa naman si Lola. So pupunta ako doon, bumalik na ako, wala doon yung matanda. Habang nakaupo ako doon sa CR, may naririnig ako parang nag-uurasyon. Tapos, nung binuksan ko yung pintuan, tara, tambay. Kwento to nung batang gumawa ng kabaong para sa lola niya, pero yung ending, siya pala yung ililibing sa kabaong na ginawa niya. Example siya ng isang batang malaki yung pangarap, tapos inuuna yung pamilya niya kahit sa murang edad niya, naiintindihan niya na kung paano mag-provide sa pamilya niya. Yung pangalan ng batang to ay si Magnifico. Galing siya sa mahirap na pamilya, yung tatay niya naghihirapang maghanap ng trabaho. Tapos special child yung kapatid niya. Yung lola niya naman na-diagnose na merong cancer. Dahil sa kahirapan nila, parang medyo maliit yung pag-asa ng lola niya para mabuhay pa kasi nga mahirap lang sila. Kung nalaman ni Magnifico na yun na yung nangyayari sa lola niya, na malapit nang mamatay yung lola niya, kaisip siya ng paraan para makatulong sa pamilya niya, which is yung improvise na kabaong. Bago niya gawin yung kabaong, pinahiga niya muna yung lola niya sa kama, tapos sinukat yung lola niya gamit yung polgadera, tapos doon niya na sinimulan yung paggawa ng kabaong ng lola niya. So yung ginawa niya para mabuo yung kabaong ng lola niya, kinolekta niya yung mga ritaso ng tatay niya kasi yung tatay niya ay karpentero. So yung mga ritaso tsaka yung ibang plywood na nakita niya sa bahay nila, iyon yung ginawa niyang kabaong para sa lola niya. At hindi lang kabaong, yung hinanapan niya ng paraan para doon sa lola niya. Naghanap din siya ng damit na isusuot ng lola niya, na kapag namatay na yung lola niya, may damit siyang isusuot. Habang ginagawa ni Magnifico yung kabaong ng lola niya, nag-iipon din siya kasi nga nag-promise siya dun sa kapatid niya na special child na magpeperya sila. So nag-iipon siya ng pera para din madala niya yung kapatid niya dun sa perya. So yung ending nun, parang pumunta si Magnifico dun sa matandang kakilala niya para kunin yung wheelchair ng lola niya. So habang tumatawid siya sa daan, nasagasaan si Magnifico. At doon lang natapos yung buhay ni Magnifico. Alam nyo, kung panonoorin nyo tong pelikulang to, for sure, maiiyak talaga kayo. Gaano kayaman ang Pilipinas at kung gaano kayaman ang ating history, then huwag niyong basahin tong librong to. Etong librong to, ibubuksan ang isip mo at ipaparealize sa'yo
na meron ka pa palang ibang bagay na hindi alam sa bansa mo. Especially sa mga kabataan ngayon na puro na lang kayo Wattpad o babad sa social media. Well, try nyong basahin tong librong to. Example na lang itong Bolinao Scala. Kung ngayon uso yung mga veneers at yung mga teeth whitening, sa kanila uso ang gold teeth. Ayan. Sa title pala ng librong to, Cabinet of Curiosities. History from Philippine Artifacts. Title pa lang, alam na may matutunan ka talaga dito. Sobrang ganda ng contents ng book na to kasi dito mo makikita yung prehistoric period, Spanish period, at yung contemporary era. Parang general knowledge na din siya about Philippine history. So kung curious ka sa mga bagay-bagay, then etong librong to ay perfect para sa'yo. Noong na-realize ni Amor na kinain niya yung pamangkin niya, doon niya na sinabi sa tatay niya na, "Patsa na lang ko tay. Patsa na lang ko tay." Kilala niyo ba si Amor doon sa Yanggao sa Uma? Alam niyo ba na yung story ni Amor sa Yanggao sa Uma is based on real life events? So kung hindi niyo alam yung ibig sabihin ng Yanggao, yung ibig sabihin nun ay parang may ginawa sa yung spell or may ginawa sa yung isang tao para baguhin ka. Spell siya or may ipapakain sa may ipapainom sa and it will turn you into a monster or into aswang. So yun yung Yanggao, yung ibig sabihin ng Yanggao. Yung Uma naman sa Yanggao sa Uma, ibig sabihin nun province, Uma. Ibig sabihin provinces, bukirin, ganon. So yung story ni Amor, nagtatrabaho yata siya sa ibang lugar. Kasama niya yung boyfriend niya, tapos bigla na lang sumama yung pakiramdam niya. Tapos nagpagamot siya dun sa isang albularyo. Tapos sabi nung albularyo, kailangan mo na siyang iuwi dun sa bahay nila kasi nga lumalala na yung sitwasyon niya. Noong nakauwi na si Amor, akala ng pamilya niya, buntis siya. Kaya palaging masama yung pakiramdam niya, pero inamin niya naman sa pamilya niya, sa magulang niya na hindi siya buntis. At masama lang talaga yung pakiramdam niya at hindi niya ma-explain kung ano ba yung nararamdaman niya kasi minsan naman malakas naman siya. So lumipas yung ilang araw, lalong lumalala yung pakiramdam ni Amor. Tapos meron silang nababalita ang mga patayan sa lugar nila. Kakatanda ko parang alam na nung tatay niya yung mga nangyayari, parang may idea na yung tatay niya na siya yung gumagawa nun sa pagpatay, tapos sa pagkain ng mga lamang loob ng mga tao kasi nga duguan siya palagi. Yung huling nangyari kinain ni Amor yung pamangkin niya, tapos nakita yon ng tatay niya. So yung nangyari, sinigawan ng tatay niya si Amor na, "Bakit mo ginawa yan? Pamangkin mo yan." Tapos doon na bumalik yung pag-iisip ni Amor. Noong na-realize ni Amor na kinain niya yung pamangkin niya, "Patsa na lang ko tay. Patsa na lang ko tay. Tay, patsa na lang ko tay." Tara, tambay. Ano kaya yung magiging buhay mo kapag hindi ka makadinig, makakita, at makapagsalita? Kilala nyo ba si Helen Keller? Pinanganak siyang bulag, bingi, at hindi siya makapagsalita. Kung sa tingin mo, naging miserable yung buhay niya dahil sa kondisyon niya, doon ka nagkakamali. Alam nyo ba na kahit hindi siya makakita, makadinig, o makapagsalita, ay nakapagtapos siya ng pag-aaral, naging public speaker din siya, at eto pa yung nakakabilib, nakapag-publish siya ng hindi lang isa, kundi 12 na libro. At naabot niya yung lahat ng yon dahil sa kanyang guro na si Anne, na kung saan nagturo sa kanya ng finger spells. Paraan ito na kung saan ginagamit mo yung daliri mo para ma-spell out mo yung mga words. Pero marami pa rin yung hindi naniniwala sa kwento ni Helen Keller. Kasi sobrang imposible daw na magawa to ng isang tao na hindi nakakadinig, nakakakita, at nakapagsasalita. Yung tanong, ikaw, naniniwala ka ba? Kaya mo bang baliin yung paa ng anak mo for the sake of fashion and beauty? Yung mga batang babae noong ancient Chinese
when they turn 3 years old, binabali yung kanilang paa. For the reason, sa paglaki nila, kailangan maliit pa din yung kanilang mga paa. They believe na kapag maliit yung paa mo, you're attractive or you are beautiful. Kaya yung mga bata, hanggang tumanda sila, they suffer from the pain para lang mapaliit yung kanilang paa. So everyday, kailangan nilang itali yung paa nila at magsuot ng maliit na sapatos para lang ma-maintain. Kailangan nilang maglakad ng kilo-kilometro para masanay yung mga paa nila. These people believe na kapag maliit yung paa mo, attractive ka. Kapag malaki naman, pangit ka. At sa panahong to, yung mga bata ay walang karapatan magreklamo dahil yung mga magulang nila, inuobliga sila. At kapag nagreklamo, mas matindi pa yung punishment. Itong mga batang ito, hanggang lumaki sila, wala silang choice kundi sundin yung mga magulang nila at yung kanilang tradisyon. At yung masakit pa, ginagawa lang nila ito para maka-attract ng kanilang mapapangasawa at maikasal. Naniniwala ka ba sa aswang? Amen. Totoo ba na maraming aswang sa Capiz? Well, if you're gonna search it in the internet, makikita mo na yung mga aswang nililink talaga dito sa Capiz. Yung mga aswang, tiktik, kahit anong mythical creature man yung naririnig mo, that's only a part of Capiz folklore. Papakita kung gaano kayaman yung aming kultura. Pero kung tatanungin nyo ako kung meron bang aswang dito, di ko alam. Pero kung tatanungin nyo ako kung anong meron dito, eto yon. As the seafood capital of the Philippines, of course, we have the best seafood here. At kapag turista ka, you must try this. At syempre, hindi din magpapahuli yung Capiz sa white sand. We have also a lot of beautiful beaches here in Rojas City. At ngayong April, yung highlight ng buwan na to ay walang iba kundi ang aming Capistahan 2024. From April 13 to May 1 is a celebration of Capistahan. Kaya kung malapit ka lang, ano pang inaantay mo? Halika na sa seafood capital of the Philippines. At makisaya sa Capistahan 2024. Kaya ano pang inaantay mo? Magpapakagat ka ba? Pupunta ka ba? Magchat sa Facebook, liligawan sa Facebook. Tapos kapag nabuntis, ipapatulfo. Kaya alam mo, 17 years old ngayon, may anak na. 18 or to 20 years old, may panganay na. Ganito kasi yung nangyayari. Magchat sa Facebook, liligawan sa Facebook. Tapos kapag nabuntis, ipapatulfo. Kaya ipapaalaga dun sa nanay. Kaya sa mga batang nanonood ngayon, ka magpadalos-dalos. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Pero bahala ka, buhay mo din naman yan eh. Di ba papasok ka sa Watson? Pagpasok mo doon, tatanungin ka nila, Sir, ano po yung hinahanap nila? Okay yun, walang problema doon, di ba? Pero once na tinignan ka na nila sa muka, tapos makikita nila yung imperfection mo, like, ay sir, eto po, maganda po to sa pimple. Ay eto po sir, mag-sunscreen ka. Di ba hindi ka pa nakakasagot kung ano yung pinunta mo doon? Titignan ka nila sa muka, tapos, for acne scars po sir, sana hinintay mo muna akong makasagot kung ano yung ipinunta ko doon. Pumunta ako doon para bumili ng minoxidil, hindi para sa scars ko or sa pimple ko. Parang hindi ko alam kung gusto ba ni ating makatulong or gusto niya bang makabenta. Kasi feeling ko gusto niya lang makabenta eh. Gusto niya lang makakota. Majority na pinuntahan kong Watson, sobrang unpleasant ng experience ko. Especially dati, na madami pa akong pimples at insecurity sa mukha. Hindi ako makinis. Marami akong acne scars dito. Tapos, I have discoloration. Ditong part ko medyo brown. Tapos, ditong part ko medyo maputi siya. And at the same time, I have pimples. I have blackheads. Tapos, I have lipoma dito. Tapos, nagkaroon ako ng surgery before. Kaya medyo merong lines ng lipoma dito, same dito. Overall, mukha ko talaga. That's my insecurities. Kasi usually po, kapag pupunta po kami dyan, nag-research na kami,
sa online. Minsan po, alam na po namin yung bibili namin. At kung kailangan naman po namin ng tulong nyo, magtatanong naman po kami. At sometimes po, you don't have to state the obvious. Lalong-lalo na kapag insecurities yun ng tao. Kaya mo bang ipagpalit yung pera, kapangyarihan, at posisyon para lang sa taong pinakamamahal mo? Alam naman natin kung gaano kahirap yung buhay ngayon, kaya sobrang importante yung may source of income ka o kaya may pera ka. At sobrang swerte mo na siguro kung nabuhay ka sa isang marangya at pribilehiyong pamilya. If you were familiar kay Princess Mako ng Japan, i-give up niya lang naman yung kanyang title as a princess ng royal family para lang pakasalan ng isang ordinaryong tao o mahirap lang. So yung family wealth ni Princess Maro is around 5 trillion. Shit! Tapos i-give up mo lang para sa taong mahal mo. So dahil pinakasalan ni Princess yung isang commoner, inatanggal yung kanyang title as princess, wala na siyang mamanahin sa royal family ng Japan. Pero after a year, naging lawyer yung asawa niya sa US. Tapos parang doon na din sila nakatira. And we can say na she is happily married. Ikaw, kaya mo bang i-give up yung position mo ngayon, yung title at yung karangyaan para lang sa taong mahal mo? Meron ka din bang totga or yung the one that got away? Alam mo yung mahal niyo naman yung isa't isa, pero biktima kayo ng panahon, ng pagkakataon, kaya yung love story nyo, hindi nangyari. Naalala nyo pa ba yung Jamich? For sure, hindi sila kilala ng mga kabataan ngayon. Alam nyo mga katambay, nung high school kami, sila lang talaga yung YouTuber na kilala namin. Hindi pa namin alam kung ano ba yung mga prank dati kasi hindi yun yung pinapanood namin. Yung pinapanood namin din yung Jamich. Do you still remember pa ba yung sayaw nila, yung like sunny shade, honey bears, and you and I be like Aladdin and Jasmine. Parang sila na yung naging standard mo na dapat kapag nagkarelasyon ako, ganito din dapat. Almost perfect, parang ganon. Pero in reality, medyo mahirap magkaroon ng ganong klaseng relasyon, yung almost perfect. Alam mo ba na yung high heels ay para talaga sa mga lalaki? Noong 1800, ginawa yung high heels para maging suporta ng mga horse rider na hindi sila mahulog o mawala ng balance sa pagsakay sa kabayo. So kung nakikita mo yung hook ng heels, yon yung pinapasok nila doon sa upuan nila sa kabayo para hindi sila malaglag. Basically, heels are made for those people, specifically sa mga lalaki na nag-horse riding. Pero noong 1600 din, sinusuot yung heels ng mga kalalakihan para ipakita yung estado nila sa lipunan. Kapag yung lalaki may heels, mayaman. Pero bakit nga ba siya na-associate sa mga babae? During those time, yung mga babae, gusto din nila magkaroon ng rights katulad nung sa mga lalaki. Cut the story short, nag-umpisa din silang magsuot ng mga high heels. Kaya up until now, kapag nakakakita tayo ng babaeng mataas yung heels, parang, wow, paano yung nagagawa yun? At most of the girls na nagsusuot ng high heels, feeling nila empowering yon, especially kapag tumutunog yung... Alam nyo ba, merong bata sa Brazil na pinagdarasal niya si Lucifer. Ang batang to ay sobrang madasalin niya talaga. Isang araw, ikinagulat na lang ng mga magulang niya na bigla nilang narinig yung pinagdarasal ng bata kung saan hinihingi niya yung kaligtasan ni Lucifer sa Diyos. Ito yung sinabi ng bata. Panginoon, ingatan niyo po ang aking ama at ina at iligtas niyo po sila sa kapamakan. At iligtas niyo din po si Lucifer dahil wala pong nagdarasal para sa kanya. Noong narinig yon ng kanyang mga magulang ay ikinagulat nila yon at nung kinaumagahan ay nagtawag sila ng pare upang i-check yung sitwasyon ng bata. At nung dumating na yung pare sa bahay nila, pagkadating nila sa kwarto ay nagulat sila sa kanilang narinig na yung bata ay pinagdarasal pa din si Lucifer. Sinabi ng pare na bantayan yung maigi ang inyong anak at obserbahan ito at tignan kung mayroon bang pagbabago sa bata.
Pagkatapos ng ilang linggong pag-oobserba sa bata at sa patuloy niyang pagdarasal para kay Lucifer, ay nagkaroon siya ng malubhang sakit at yon ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Napanood mo na ba itong movie na to? Red, White, and Royal Blue? Never pa akong nanood ng mga boys love movie or boys love series. Never pa talaga akong nanood. Pero itong isang movie na to, binigyan ko talaga ng chance na mapanood. At Zay, kinilig ako ng slight. Tapos sa last part ng movie, medyo naiyak pa ako doon. Kung hindi mo pa napapanood, you must watch it kasi nga sobrang ganda ng story at kikiligin ka talaga. Uy! Story siya ng isang prinsipe at anak ng presidente na na-fall in love sa isa't isa. So yung prinsipe doon ay si Prince Henry. Tapos yung anak naman ng presidente ay si Alex. So yung una, medyo in denial pa silang dalawa sa nararamdaman nila kasi nga hindi sila out na dalawa in public. Kasi nga yung isa prinsipe, yung isa naman anak ng presidente. May part doon sa movie na bigla na lang silang dalawang nag-kiss. At doon na nagsimula yung love story nila. To cut the story short, nung lumalim na yung pagsasamahan nilang dalawa, si Alex, which is yung anak ng presidente, nag-open up sa parents niya na eto nga, nagkakaroon siya ng relasyon doon sa prinsipe. At yung parents niya naman, inaccept naman yung pagkatao ng anak nila. Tapos, yung naging problem naman dito, yung prinsipe, hindi niya kayang panindigan yung love niya para kay Alex. Iniwan na lang bigla ng prinsipe si Alex nang walang paalam. Tapos, eto naman si Alex, siya yung nag-step up para magkaroon sila pa ng chance ng prinsipe. Pinuntahan niya yung prinsipe dun sa palasyo niya. Tapos, dun niya na kinompronta kung ano ba talaga yung problema, kung bakit hindi mo kayang ipaglaban, parang ganon. Natatakot kasi yung prinsipe na mag-out kasi nga baka masira yung image niya, baka ano yung sabihin sa kanya ng pamilya niya kasi nasa royal blood siya. Pero yung hindi inaasahan nilang dalawa, nung nag-out na yung prinsipe sa nararamdaman niya para sa anak ng presidente, which is kay Alex, hindi niya ini-expect yung magiging suporta ng mga tao para sa kanila. While sinasabi niya sa lolo niya yung nararamdaman niya para kay Alex, merong mga tao doon sa palasyo sa labas na nagwewelga na hawak-hawak yung LGBT flag. Doon pa mas nagkaroon ng courage yung prinsipe para ipaglaban pa yung kanilang pagmamahalan ni Alex. So, sobrang ganda ng movie na to. Hindi ko pa nasabi yung lahat-lahat na nangyari doon sa movie na yon. Hayaan ko na lang sa inyong panoorin nyo na lang kasi sobrang ganda. Panood mo na ba itong movie na to? Red, White, and Royal Blue? Never pa akong nanood ng mga boys love movie or boys love series. Never pa talaga akong nanood. Pero itong isang movie na to, binigyan ko talaga ng chance na mapanood. At Zay, kinilig ako ng slight. Tapos sa last part ng movie, medyo naiyak pa ako doon. Kung hindi mo pa napapanood, you must watch it kasi nga sobrang ganda ng story at kikiligin ka talaga. Uy! Story siya ng isang prinsipe at anak ng presidente na na-fall in love sa isa't isa. So yung prinsipe doon ay si Prince Henry. Tapos yung anak naman ng presidente ay si Alex. So yung una, medyo in denial pa silang dalawa sa nararamdaman nila kasi nga hindi sila out na dalawa in public. Kasi nga yung isa prinsipe, yung isa naman anak ng presidente. May part doon sa movie na bigla na lang silang dalawang nag-kiss. At doon na nagsimula yung love story nila. To cut the story short, nung lumalim na yung pagsasamahan nilang dalawa, si Alex, which is yung anak ng presidente, nag-open up sa parents niya na eto nga, nagkakaroon siya ng relasyon doon sa prinsipe. At yung parents niya naman, inaccept naman yung pagkatao ng anak nila. Tapos, yung naging problem naman dito, yung prinsipe, hindi niya kayang panindigan yung love niya para kay Alex. Iniwan na lang bigla ng prinsipe si Alex nang walang paalam. Tapos, eto naman si Alex, siya yung nag-step up para magkaroon sila pa ng chance ng prinsipe. Pinuntahan niya yung prinsipe dun sa palasyo niya.
Tapos doon niya na kinumpronta kung ano ba talaga yung problema, kung bakit hindi mo ko kayang ipaglaban, parang ganon. Natatakot kasi yung prinsipe na mag-out kasi nga baka masira yung image niya, baka ano yung sabihin sa kanya ng pamilya niya kasi nasa royal blood siya. Pero yung hindi inaasahan nilang dalawa, nung nag-out na yung prinsipe sa nararamdaman niya para sa anak ng presidente, which is kay Alex, hindi niya ini-expect yung magiging suporta ng mga tao para sa kanila. While sinasabi niya sa lolo niya yung nararamdaman niya para kay Alex, merong mga tao dun sa palasyo sa labas na nagwewelga na hawak-hawak yung LGBT flag. Doon pa mas nagkaroon ng courage yung prinsipe para ipaglaban pa yung kanilang pagmamahalan ni Alex. So, sobrang ganda ng movie na to. Hindi ko pa nasabi yung lahat-lahat na nangyari doon sa movie na yon. Hayaan ko na lang sa inyong panoorin nyo na lang kasi sobrang ganda. Philippines is the largest Christian country in Asia. At ang Pilipinas lang yung na-colonize ng Spain dito sa Asia. And Philippines has the highest rate of animal discovery. I think all of you can agree that Philippines is the biggest supplier of nurse around the world. Ito pa ha, tayo lang naman ay may pinakamalaki at pinakamalawak na coastline. At Manila is the only capital in the world na overpopulated. Or should I say, crowded. Noong 80s, yung ketchup ay hindi talaga siya ginawa para gawing spaghetti. Yung ketchup, inimbento siya para gawing gamot sa diarrhea o di kaya sa indigestions. At yung ice pop ay aksidente lang na naimbento ng isang bata. Noong ancient Egypt, merong parasite na kapag yung lalaki ay nagkaroon ng interaction sa parasite na to, ay nagdurugo yung kanilang mga ari. Kala tuloy nila dati na pati yung mga lalaki ay nireregla o nagkaka-period. Alam nyo ba, yung sign na to ay ginagamit na noong 4th century BC sa ancient Rome. Alam nyo ba na some of the Spartans are gays? Kasi dati, they believe na kapag yung lalaki natulog kasama yung isa pang lalaki, ay sign to ng isang tunay na lalaki. At noong ancient Egyptians naman, they believe that beer is a source of nutrients. Every day, umiinom sila ng alak. What if, sa araw ng kasal mo, sa harap ng altar, yung taong papakasalan mo, iaatras? Tara, tambay. So, di ba ako kumakain? So, Food Panda. Chicken ala king. Pipino. Pangarap ng karamihan, especially mga babae, na ikasal sa taong mahal at initibok ng puso nila. Char! Grande man yan, intimate man yan, basta ikasal. What if, sa araw ng kasal mo, sa harap ng altar, yung taong papakasalan mo, iaatras? Yung mga eto yung mga eksena doon. Eto. Oh my God, grabe, this is it. Ikakasal na, Kes. Oh my God. Oh my God. Tinatanggap mo ba? Yes, Father. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging iyong asawa sa hirap at ginhawa? Actually, Father, hindi ko talaga siya mahal. Ikaw, ano gagawin mo? Ano yung huli mong gagawin if bukas end of the world na o katapusan na ng mundo? Isa ka din ba doon sa natakot noong 2012 kasi nga end of the world na? Maraming naglabasan na articles dati tsaka mga balita na December 21st, 2012 end of the world na. So 2012, I think nasa 13 years old ako noon. So buong taon na yun, iniisip ko na, hala baka mamatay kaming lahat. Kasi December 21st, 2012 is the prediction ng Mayan calendar na magugunaw na yung mundo. Maraming nagsasabi, hindi daw natuloy yung paggunaw ng mundo noong December 21st, 2012 kasi nga merong bumalik dun sa past para baguhin yung kapalaran natin nung araw na yon at para hindi magunaw yung mundo.
So parang may nag-time travel, parang ganon. Merong isang theory din na nagsasabi na nung 21st, 2012, the world actually ended. Kaso lang, yung merong tinatawag na CERN company na gumawa ng black hole para dalhin yung Earth sa ibang dimension para hindi matuloy yung paggunaw ng mundo. Ikaw, naniniwala ka ba? Pero nangamoy pa rin yung katawan ng batang patay sa loob ng washing machine. Alam mo ba kung ano yung mga pinapanood ng anak mo? Sa panahon natin ngayon, sobrang dali na lang maka-impluwensya ng mga batang manonood. Lalo na ngayon na isang pindot lang, mapapanood mo na yung gusto mong panoorin. Pero, paano kung yung mga napapanood lang ng anak mo sa TV, sa social media, at sa mga pelikula ay gawin niya sa totoong buhay? Si James ay 15 anyos at mahilig siyang manood mga crime movies, especially yung series sa Netflix na Jeffrey Dahmer. Nahango sa totoong buhay, sa sobrang hilig ng batang tong manood ng ganitong klaseng palabas, iginawa niya ito sa kanyang 4 na taong gulang na pamangkin. Ayon sa report ng mga pulisya, ipinalo ni James sa ulo yung kanyang pamangkin at yun yung dahilan ng kinamatay ng bata. At yung malala pa doon, nilagay niya yung katawan ng bata sa washing machine na hindi na nagagamit na kung saan nakalagay sa kwarto niya. Kung titignan mo yung mga detalye, may pagkakahalintulad ito sa ginawa ni Jeffrey Dahmer or sa mga naging biktima niya, na kung saan matapos niyang patayin yung mga biktima niya, inilalagay niya ito sa freezer. Pero si James, nilagay niya yung katawan ng pamangkin niya sa washing machine na nakalagay sa kwarto niya at tinambakan niya ito ng mga libro. Pero nangamoy pa rin yung katawan ng batang patay sa loob ng washing machine. Ikaw, alam mo ba yung mga pinapanood ng anak mo? Numinipis na yung buhok. Pero ngayon, I have solution sa inyo. Hindi man tutubo yung buhok nyo, pero at least matatabunan nito yung ating insecurities, ganon. This product will help you to give volume sa buhok mo. Sobrang dali niya lang gamitin. So, yung kailangan mo lang gawin, maglalagay ka lang ng powder. Ayan. Ilalagay mo lang yung powder sa palm mo. Ba yung gagawin ko? Gaganituhin mo siya, then apply mo sa buhok mo. Ayan. Tapos parang susunod na yung hair mo kung saan mo gustong ilagay. So, usually, ganito yung hairstyle ko. Kasi mas natatakpan niya yung upaw ko dito or yung aking hair loss dito. So, we should add more. Tapos, ganyan. Isasal mo lang siya ng ganyan. Dahil sumusunod siya, tsaka medyo may pagkatigas na dito akong part. Ayan. Then, lagi dali konti. Na. Fresh. Kapag ganito yung fashion trends or yung beauty trends, sasali ka ba? Century ago, body modification ay sobrang common sa mga African. At yung rason nila is to attract o di kaya for beauty. Yung pinakasikat na body modification nila, yung tinatawag na lip plate. So dati, naging beauty standard siya ng mga Africa. Mapalalaki, babae, or bata ay nagsusuot ng lip plate. So yung ginagawa nila, kinakat nila yung lower lip nila dito. Tapos, para ma-stretch, naglalagay sila ng plate. Ito na siguro yung sobrang sakit na beauty trends dati. Kasi kailangan mo magbawas ng 4 hanggang 5 ngipin para lang magkasya yung plate. Many people believe na ginagawa daw to ng Suri tribe to look less appealing at makaligtas sa slavery dati. Pero noong tinanong yung tribe about sa lip plate, yung sagot nila yung lip plate daw ay nakakatulong sa kanila para mahanap yung taong papakasalan nila at para makakuha sila ng baka. What if, sa araw ng kasal mo, sa harap ng altar, yung taong papakasalan mo, iaatras? Tara, tambay. So, di ba ako kumakain? So, food panda.
Pangarap ng karamihan, especially mga babae, na ikasal sa taong mahal at tinitibok ng puso nila. Char! Grande man yan, intimate man yan, basta ikasal. What if, sa araw ng kasal mo, sa harap ng altar, yung taong papakasalan mo, iaatras. Yung mga eto yung mga eksena doon. Eto. Oh my God, grabe, this is it. Ikakasal na, Kes. Oh my God. Oh my God. Tinatanggap mo ba? Yes, Father. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging iyong asawa sa hirap at ginhawa? Actually, Father, hindi ko talaga siya mahal. Ikaw, ano gagawin mo? Ano yung gagawin mo kapag ginahasa ka ng mahigit 100 tao, tapos pinali pa yung kamay mo, sinunog yung balat mo, tapos lahat ng butas sa katawan mo ipapasukin ng mga matutulis na bagay? Kwento to ng isang babae na dahil lang sa inis, sa galit at selos, ginawan siya ng karumal-dumal na krimen. Now, let's talk about Junko Furuta. Junko Furuta, mga bebe, a hardworking student from Japan. Kasi habang nag-aaral siya, meron siyang sideline. Tapos, kilala siya sa campus nila, sa school nila kasi sobrang ganda, sobrang bait, at syempre maraming nagkakagusto sa babaeng to. Isang araw may nagyaya kay Junko lumabas, kumain ng dinner, which is happened to be Hiroshi. Tapos si Hiroshi, sikat siya sa school nila na parang gangster, maraming connection, tapos basag ulo. Si Junko naman hindi pumayag dun sa alok ni Hiroshi na kumain sa labas. Dahil hindi matanggap ni Hiroshi yung pag-decline ni Junko ng dinner niya, gumawa siya ng plano pati yung mga kaibigan niya para kay Junko, at yun doon na nag-umpisa yung kalbaryo ni Junko. Yung ginawa nilang plano para kay Junko, habang nagbibisikleta si Junko, yung isang kasamahan ni Hiroshi ay tatadyakan yung bisikleta niya. Nakita na yun ni Hiroshi, nagpanggap siya na tulungan si Junko. Tapos nung nakuha ni Hiroshi yung loob ni Junko, gustang sumama si Junko kay Hiroshi. Pero yung hindi alam ni Junko, planado yung pangyayaring iyon. Nung sumama na si Junko kay Hiroshi, dinala niya ito sa abandonadong lugar at doon niya na ginawa yung masasamang plano niya, which is yung panggagahasa kay Junko. At ilang ulit niya yung ginawa sa dalaga, at hindi lang yon. Hindi niya lang ginahasa si Junko ng ilang beses, kundi inimbita niya din yung iba niya pang kagrupo para gawin yon kay Junko. Nag-invite siya ng 3 pang lalaki at gagawin kung ano yung gusto nila kay Junko sa abandonadong lugar na yon. Pero hindi lang nagtatapos doon yung kwento ni Junko, hindi lang yon yung nangyari. Dinala ni Hiroshi si Junko sa pamilya niya at pinakilala niyang girlfriend ito. Pero nalaman din kaagad ng mga magulang ni Hiroshi na bihag ni Hiroshi si Junko at hindi niya ito girlfriend. Pero never nilang sinabi ito sa kapulisan kasi nga takot din sila sa sarili nilang anak. So tong 4 na to, araw-araw nilang ginagamit si Junko. Tapos pinagmamayabang pa nila ito sa mga iba pa nilang kaklase. At eto pa yung mas masagawang nangyari. Inimbitahan niya yung iba nilang kaklase at yung ibang tao sa bahay nila at gawin din kay Junko kung ano yung ginawa niya. So mahigit 100 yung gumahasa kay Junko sa bahay na yon. Pati mga babae, yung ginagawa nila, tinutusok nila ng matatalim na bagay si Junko, pati yung mukha niya, tinutusok din ng kahit anong mahawakan nila. Noong nagkaroon si Junko ng pagkakataon na tumawag sa mga pulis, hindi pa niya napipindot yung telepono, nakita na siya ni Hiroshi. Yung ginawa ni Hiroshi sa kanya, binasag yung kamay niya. Lagyan ng mga matutulis na bagay yung lahat ng butas ng katawan niya. At yung mas malala pa doon, sinunog nila yung katawan ni Junko. Pagkatapos nun, nilagay nila si Junko sa drum at sinemento. Magkalipas yung ilang araw, nuli ng mga pulis si Hiroshi.
Hindi dahil nalaman ng mga polis yung nangyari about kay Jungkook, kundi meron pang isang babae na nakitang patay at yung sala rin walang iba kundi si Hiroshi. Nung tinanong si Hiroshi ng kapulisan if siya din ba yung dahilan ng pagkawala ni Jungkook, inamin niya agad ito sa kapulisan na siya nga yung pumatay kay Jungkook. Matapos ang ilang araw, nakita yung drum na kung saan sinemento si Jungkook. Siyempre, grabe yung epekto nito sa pamilya niya na kahit yung nanay niya ay nagkaroon ng mental breakdown. Kung kinaiinisan pa ng mga tao about sa nangyari kay Jungkook, itong mga taong pumatay sa kanya, kahit minsan hindi nila pinagsisihan yung ginawa nila kay Jungkook. At hindi sila hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil itong mga mamamatay tao mga minor de edad. Ikaw, ano gagawin mo? Bayaran yung utang na loob. At paano mo masasabi na bayad ka na dun sa utang na loob? Yan yung isang problema natin mga tao kasi nga walang exact price yung utang na loob. Pwede siyang isumbat sa'yo anytime. Pwede siyang gamitin against to you anytime. Na ungrateful ka sa lahat ng naitulong nila. Alam mo, sa libro ni Chinkitan about dito sa utang na loob, sabi niya dito, yung utang na loob daw, eto yung pinakamahirap bayaran kasi nga parang wala tong hangganan. Instead of saving it para sa sarili niya, napadala sa pamilya, tinutulong sa kamag-anak kasi nga merong utang na loob. Alam mo, wala namang masamang tumulong, especially kung kapamilya mo. Pero wag naman yung labis-labis na wala nang matitira sa'yo. Pagtulong sa pamilya talaga, inasa puso na natin at hindi na talaga mabubura. Sabi nga dun sa Proverbs, di ba? Give a man a fish and you feed him for a day, or teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So pipili ka dun kung ano ba yung makakabuti sa'yo at sa lahat ng mga tao sa paligid mo when it comes sa utang na loob. So if you want to avoid going broke, basahin nyo lang itong diary ng pulube. Titiisin mo bang magmukha kang ganito? Para lang makonsider kang maganda? Sa Northern Thailand, merong unusual place doon na kung saan yung mga tao doon ay pinapahaba yung kanilang leeg. At ginagawa lamang ito ng mga kababaihan. Ang tawag sa kanila ay paduang women. Yung nilalagay nila sa kanilang leeg ay tinatawag na brass ring. In that place, they believe na kapag meron kang brass ring sa leeg, they consider that as beautiful. At naniniwala din sila na yung brass ring sa kanilang leeg ay pinoprotektahan sila sa kagat ng tiger. Pero yung tanong, humahaba nga ba yung leeg nila sa paglalagay ng brass ring? So yung kasagutan dyan, hindi nakakatulong yung pagsuot ng brass ring sa paghaba ng kanilang leeg. At hindi talaga ito humahaba. Dahil yung nakikita lang ng tao ay isang illusion. Habang bata pa sila ay pinapasuot na sila ng brass ring. Yung shoulder nila at yung torso ay nagka-crouch down, nakaganyan. Kaya parang it appears na humahaba yung leeg. Sa hindi pa nakakaalam, importanteng malaman nyo na to ngayon. Alam nyo ba na nagkakaroon ng shifting si Gaia o si Mother Earth? Based doon sa pagbabago ng frequency noong June 18 ayong taon ay merong pagbabago. At itong frequency na to ay tinatawag nilang Schumann resonance. Para daw ano ito, parang awakening ng Earth. Char! Hindi lang Earth ang naaapektuhan nito kundi tayong mga tao. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagkahilo, sakit ng katawan, at minsan ba tinatamad kang gumalaw o bumangon sa higaan, may ibig sabihin pala yun. It means part ka ng shifting ng Earth. Kaya kapag may gusto kang i-manifest mo na ngayon. Kasi daw, mas madali mo na siyang makuha. At eto pa ha, nagkakaroon daw
ng upgrade sa ating DNA. Dahil ginawa tayong cellphone. Kaya dapat yung mga negative energy na meron ka ngayon sa sarili mo, iwanan mo na yon sa dating Earth kasi let's start a new beginning dito sa bagong Earth. Char. Kaya mo bang umattend sa mismong kasal ng ex-boyfriend mo? Well, kung hindi mo kaya, ibahin mo si Rina. Pero bakit nga ba siya umattend sa mismong kasal ng ex-boyfriend niya? Ito yung storya sa likod nun. At kapag nalaman mo yung rason, siguradong maiiyak ka sa awa kay Rina. Si Rina at yung ex-boyfriend niya matagal na magkarelasyon at umabot na ito ng taon. Pero yung hindi alam ni Rina, yung ex-boyfriend niya, katadhana na palang ipakasal sa iba. Mga ganitong eksena sa pelikula mo lang napapanood pero nangyayari talaga siya in real life. So yung heartaches na naramdaman ni Rina ay hindi niya yun nakayanan at nagkaroon siya ng depression at muntikan na siyang mabaliw. Marahil nung pumunta siya sa kasal ng ex-boyfriend niya, wala na siya sa kanyang sarili. Kasi makikita doon sa video na niyakap niya pa yung ex-boyfriend niya, tsaka siya umalis at umiyak doon sa upuan. Sobrang sakit nun. Kaya ikaw, kung mag-aasawa ka, alamin mo muna yung relihiyon kasi nga malaking factor yon kapag magpapakasal na kayong dalawa. Yung love story ni Rina para siyang the one that got away. Yung in another life. I was June and you were my Johnny Cat. Meron tayo ditong pansit canton. Ang sad ng egg. Tara, tambay. Alam mo ba yung nostalgia, yung parang meron kang makita, rinig, tapos ipapaalala niya sa'yo yung mga nangyari in the past. Uy! Kaya minsan pag nakakarinig ako ng dating kanta, dating mga napapanood sa TV, it makes me feel like, ay, sobrang sarap bumalik nung pagkabata, as in. At syempre, yung pinaka-the best talaga na experience dati, yung wala pang mga TikTok, wala pang gadget, is yung mga napapanood natin sa TV. Eto yun eh. Uy! 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 Andito na yun! Takto e arasiya kuko tomo, takto ito na e aero tomo. Dave, yung tatay mo. Totoo bang may aswang doon? Ito yung kwento ko about sa aswang dito sa Capiz. Ang bata ako kapag merong buntis sa bahay namin kasi meron akong 7 mga ate. So kapag merong buntis, hindi talaga nawawala yung mga tunog na tik 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 o yung kutok 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 kutok. So kapag naririnig mo yung tik 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 tik, it means tik tik yun. So kapag malayo yung sound niya, it means malapit lang siya sa bahay nyo. At kapag malapit naman yung sound ng tik-tik, malayo siya sa bahay nyo. Is on my experience, kapag meron talagang tik-tik na umaaligid sa bahay namin before, kakarinig ka talaga ng mga kaluskos, ng mga ibon na dumadapo sa bubong nyo. So yung ginagawa ng mama ko para mataboy sila, every afternoon, between 5 to 6, nagpapauso kami ng mga dry leaves. Iniipon namin yon, tapos sinisindihan hanggang magkaroon ng usok sa buong bahay. Tapos meron namang buntot ng pagi, so ilalagay mo yon sa bintana. Tapos yung asin, ilalagay mo din dun sa bintana para pantaboy ng aswang. Ikaw, naniniwala ka din ba sa mga aswang?
Ano yung gagawin mo kapag pinasok ka sa drum tapos sinemento? Lalaban ka pa ba? O may magagawa ka pa ba? Alam niyo ba yung kwento ng isang babae na pinatay tapos pinasok sa drum tsaka sinemento? Nalaman yung storyang yon dahil merong isang suspect na naglantad at nagsiwalat ng karumal-dumal na ginawa kay Robbie Rose. Merong 4 na tao ang sangkot sa pagpatay at pagsemento kay Robbie Rose sa loob ng drum. Si Montero, boss niya si Eric Jimenez, at si Eric Jimenez inutusan niya si Montero. Ipapaubaya niya na lang yung pagpatay kay Robbie Rose kay Montero. Nung binuksan ni Montero yung sasakyan, may nakita siyang isang babaeng nakatali ang paa, nakaposas yung kamay, may piring, at may busal ang bibig. Tapos ang kanyang suot ay nakastripe. At yon ay walang iba kundi si Robbie Rose. Kasama din ni Robbie Rose that time si Odette na nagbabantay sa kanya sa loob ng sasakyan. Kinausap ni Robbie Rose si Odette na luwagan yung kanyang busal sa bibig para siya makahinga. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Montero si Robbie Rose kung bakit kailangang humantong sa ganito. Yung sagot naman ni Robbie Rose ay, "Hindi ko alam, kuya. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan ko." Katapos ng pag-uusap na yon, binalik ni Obet yung busal niya sa bibig. At yon yung huling salita na narinig ni Montero kay Robbie Rose. Bago pinasok si Robbie Rose sa drum at sinemento, sinakal muna siya ni Sky sa leeg. At pagkatapos itong patayin si Robbie Rose, pinagtulungan nilang tatlo na ipasok ito sa drum at sinimulan na ang pagsemento. Sa pagsemento kay Robbie Rose ay kasama na doon si Montero na siya din yung nag-welding ng steel box na kung saan nakalagay yung drum na ang loob ay walang iba kundi si Robbie Rose. Tara, tambay. Alala nyo pa ba yung Winnie the Pooh? Merong theory na kung saan each character daw dun sa Winnie the Pooh ay nagre-represent ng mental illness. Umpisa natin kay Winnie. Based dun sa theory, si Winnie meron siyang eating disorder kaya palagi siyang kumakain ng honey. Tapos si Yuri naman i-diagnose siya na merong depression. Thing to do was... Si Piglets naman ay meron siyang anxiety, kaya palagi siyang kinakabahan, palagi siyang worried. Yung rabbit naman, meron siyang OCD. Tapos, yung kangaroo ay meron siyang autism. Si tiger, meron naman siyang ADHD. At pagkatapos, yung bata doon sa Winnie the Pooh, which is si Christopher Robin, ay meron siyang schizophrenia. It means nagkakaroon siya ng hallucination. Kaya dun sa cartoons, sinakausap niyo yung mga animals. In real life, yung mga taong merong ganitong disorder, eh meron silang nakakausap na hindi natin nakikita. Kaya ikaw, sino ka dun sa mga karakter? Tara, tambay! Nakapunta ka na ba sa Lamay? Alam nyo, dito sa amin sa probinsya, kapag merong patay at merong lamay, minsan inaabot yan ng 1 buwan o kalahating buwan. Kasi inaantay dumating yung mga pamilya sa ibang lugar bago ilibing yung patay. Nung umuwi si Jessa sa probinsya ng nanay niya, galing silang Maynila, dinala siya ng nanay niya sa lamay ng kamag-anak nila. Nung nakadating na si Jessa sa lamay kasama yung nanay niya, of course, kinamusta niya muna yung mga pamangkin niya, yung mga pinsan niya, yung mga kakilala niya, at yung mga kapitbahay nila. Habang nag-aantay si Jessa matapos yung dasal sa patay, merong lumapit sa kanya sa upuan at kinamusta si Jessa. At yung hindi niya malilimutang sinabi sa kanya nung taong yon "Alam mo, Ineng, sobrang ikli lang ng buhay. Dapat gawin mo yung mga gusto mong gawin. Kasi hindi mo alam kung saan magtatapos ang pinahiram sa iyo ng Diyos." Nung natapos na yung dasal sa patay at nung natapos na di mag-usap si Jessa at yung lalaki, nagtungo na si Jessa sa loob ng bahay ng patay at laking gulat niya, nanlamig at lumaki yung mata at umiyak dahil yung lalaking nakausap niya at yung patay ay iisa.
Tara, tambay. Marami na ba kayong nakita sa For You page nyo sa kahit anong social media platforms kung saan nagpapatato sila ng face ni Medusa? Minsan yung ibang tao nagpapatato for aesthetic, minsan for fashion, or minsan gusto lang talaga nila magpatato ng ganitong klaseng art. What if kung sabihin ko sa'yo na most of the people na nagpapatato ng Medusa ay merong deep meaning? So if you still remembers the story, Medusa is a beautiful woman na even si Poseidon ay nabighani sa kanyang kagandahan. So dahil hindi niya makuha si Medusa, he assaulted Medusa. At kahit hindi naman kasalanan ni Medusa yung nangyari sa kanya, still pinarusahan pa din siya ni Athena. Ginawa siyang creature. Yung buhok niya turns into snakes. So kung nagtataka ka pa din or if you still have question mark kung bakit itong mga taong to ay nagpapatato ng Medusa sa kanilang mga katawan, ay simple lang yung sagot dyan. Just remember what happened to Medusa. Almost 3 days na akong di makatulog because of sleep paralysis. Na-experience mo din ba yung hindi ka makagalaw, gising yung isip mo, kaya mong galawin yung mata mo, pero yung buong katawan mo ay parang paralyzed o hindi mo magalaw? Yun yung tinatawag nilang sleep paralysis. O di kaya, bagungot. Siguro yung huling sleep paralysis ko ay nangyari last 2 years ago. Sobrang pagod ko that time. Tapos nakatulog ako sa tiles nang nakaharap sa door. Tapos hindi ko may galaw yung katawan ko pero never ako nagkaroon ng hallucination. Last 3 days ago, na-experience ko ulit itong sleep paralysis. So nakahiga ako sa kama ko. Tapos yung higa ko ay sobrang pantay. Then pagka harap ko sa right side, akala ko gising pa ako that time, pero hindi na pala ako gising. Like nananaginip na pala ako. Pagkaharap ko sa right side ko, nakita ko yung buong kwarto ko. Tapos, hindi ko na maigalaw yung katawan ko. Binuksan ko ulit yung mata ko. Then nakita ko na itong babae. Naka-white gown siya na sobrang haba yung buhok. Tapos, merong bumulong sa akin. Sabi niya na kinukulam kita, ganyan. Doon na talaga ako natakot at nagpanik. Yung gusto ko nang tumawag ng tulong pero di ko magawa kasi nga di ako makasigaw, and at the same time hindi ko maigalaw yung katawan ko. Then naalala ko sa utak ko, hala, baka sleep paralysis to. So kinalma ko yung sarili ko at sabi ko, I will just let this flow. Pero after nun, hanggang ngayon di pa rin ako makatulog kasi nga iniisip ko, shit, baka nandyan pa din yung babae. Alam nyo ba na merong isang tribo na kung saan yung mga babae yung nasusunod, yung mga lalaki naman ay yung gumagawa ng effort para lang magustuhan sila ng kababaihan. Ito yung tinatawag nilang Wadabi tribe. Sa tribe na to, para magustuhan sila ng mga kababaihan, yung mga lalaki ay kailangan magsuot ng makeup at i-highlight nila yung puti ng ngipin nila at yung puti ng kanilang mata. At kung may natipuhan yung babae, tatapikin niya lang yung balikat ng lalaki. Bet kita. Uy! Ginagawa nila ito during fertility festival. At kapag may napili na yung babae, pwede niya nang i-take home yung lalaki. At eto pa yung matindi ha. Sa susunod na festival, pwede ulit sumali yung lalaking napili na. At pwede din pumili ulit yung babae. Alam mo, last year hanggang ngayon, sobrang trending ng procedure na to. Ito yung tinatawag nilang fox eye. Unang vlogger na kung saan nakita ko tong fox eye procedure na to ay kay Tony Fowler. Usually, yung mga tao nag-undergo ng fox eye procedure ay yung may mga lazy eyes. Gusto nila yung mata nila magmukhang singkit. So dahil na-curious ako sa fox eye surgery na to, yung parang ginaganito yung mata mo. So sa akin parang hindi ko na need merong doktor na nagsabi na medyo dangerous ang gawin kasi nga maglilib siya ng scar dito. So sumikat itong thread lift na to because of Bella Hadid and other celebrity. Ikaw, are you willing to try?
Alam nyo ba yung kanta ni Ray Valera na walang kapalit? Ito yun eh. At sa'yo'y bibigay kahit di mo man pinapansin. Alam nyo ba na tong kantang to ay inspired siya sa isang bakla na nagkagusto o nagmahal dun sa isang lalaki. Pero yung lalaking yon hindi niya maibalik yung pagmamahal sa kanya nung gay. So dahil hindi maibalik nung lalaki yung pagmamahal na ibinibigay sa kanya nung bakla or nung gay, kaya tinanggap na lang niya na hindi talaga siya mamahalin ng lalaking yon. Kaya yung chorus nung kanta eh, at kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. kaya para doon sa mga tao naghahangad na mahalin sila ng pabalik, hayaan nyo na lang silang sumaya sa piling ng ibang tao. Kasi balang araw darating din yung taong magmamahal sa'yo na hindi na kailangan ng kapalit. Tambay. Lumpia. 5 pesos. Tara, tambay. Magchat-chat sa Facebook, tapos liligawan sa Facebook, tapos yung relationship nila mag-e-end din dun mismo sa Facebook. At hindi naman ganun yung yung ligawan. Yung ligawan dati, ganito. O aking binibini, ako'y naparito upang akin ikaw ay masilayan at mahagkan. Alis ko ding ikinatuwang pagpunta mo, Isidro. Maaari ka bang pumasok sa aming tahanan? Mahal kong Augusta, ako'y umalis na walang paalam. Ako'y babalik, maghintay ka lamang. Ganon dapat. Yung kabataan kasi ngayon, ganto. You are my angel, angel baby, angel, love you. Mahilig ka din bang makipag-meet sa mga taong nakikilala mo lang online? Bago ka makipagkita o makipag-meet sa taong nakilala mo lang online, panoorin mo muna tong videong to. Si Joseph ay 3 araw nang nawawala. Akala ng pamilya niya at ng mga kaibigan niya, ipumunta lang siya kung saan. Pero yung akala nilang nawawala lang, wala na palang buhay. Si Joseph ay isang bisexual. Then marami siyang ini-install na mga dating application. So yung ginagawa niya, nakikipag-meet up siya sa mga tao nakikilala niya lang online. Pero paano kung yung panandali ang saya, mauwi sa trahedya? Matapos yung inuman at kasiyahan ni Joseph, kasama yung mga kaibigan niya, nagpasya silang mag-uwian. Pero si Joseph ay nagdesisyon makipag-meet up sa tao nakilala niya lang online. At nung nagkita na silang dalawa, iyaya ni Joseph yung nakilala niya lang online na makipagtalik sa kanya. Pero hindi pumayag etong lalaki, pero pinilit niya pa rin ng pinilit. Hanggang nasaktan na ni Joseph yung kanyang ka-meet up. Pero yung hindi alam ni Joseph, yung ka-meet up niya meron palang kasama. At yung ginawa nilang dalawa ay pinagtulungan si Joseph hanggang sa ito ay mabawian ng buhay. Tinali ang leeg, pinukpok ng martilyo sa ulo, at pagkalipas ng 3 araw, nakita na lang yung katawan ni Joseph sa tubuhan na nakabalot sa kumot at tinambakan ng mga halaman at dahon. Pero hindi yun nakatulong upang itago ang patay na katawan ni Joseph. At yun na ang huling meet up ni Joseph. Ano? Meet up? Tara, tambay. Every time ba na pupunta ka sa mall, palagi ka pa rin nawawala? Na kahit ilang beses ka nang pumunta doon, nalilito ka pa rin? Alam mo bang meron talagang explanation dyan? And that's what they called the Gruen
transfer. It is designed to disorient and to confuse the customer. Kaya minsan yung mga in-demand na product, kagaya ng food, groceries, nilalagay nila doon sa likod ng mall or doon sa last sector ng mall para kapag pupunta ka doon, ay madadaanan mo pa yung ibang items or yung iba pang tinitinda sa mall. Yung gusto mo lang sana mag-grocery, pero umuwi kang may bagong t-shirt, bagong sapatos, bumibili ka ng kahit ano-ano makita mo sa mall, at doon na pumapasok yung impulsive purchases. At dinisenyo talaga yon para sa'yo. Alam nyo ba na gay talaga si Little Mermaid? So, sinulat ni Hans Andersen yung Little Mermaid noong 1837. Tapos, ayon doon sa anthropologist na si Agnes G, yung Little Mermaid na sinasabi ni Hans Andersen sa story, siya mismo. Pagkatapos, yung prince sa Little Mermaid, yung crush niya na si Edward Cullen. Sinulatan ni Anderson si Cullen na, "My feelings for you are that of a woman, but our love must remain a secret." Pero yung crush niya na si Edward Cullen ay never binalik yung pagmamahal na ibinibigay ni Hans Anderson. Kaya doon sa movie, merong line doon na, "Lose your tail to be loved with the prince." Pero maraming kumukontra sa ganitong interpretation doon sa Little Mermaid na movie. Pero for me talaga, naniniwala talaga ako na yun talaga yung interpretation nun. Kasi nga diba, sobrang hirap mag-out sa panahon dati ni Anderson. Kaya siguro, he end up alone. Tambay. Ito yung masakit na dapat yung mga taong pundasyon para maging matatag ka at matibay, sila pa yung nagiging rason para humina ka at para sumuko ka. I remember this person na nag-suicide because pinipressure siya ng family niya. Ending his life is the only solution para lang hindi niya na maramdaman yung mga ganong emotions. Okay mga katambay, use the comment section para sabihin yung mga hinanakit nyo at sabihin mo dyan kung ano man yung mga rason kung bakit naguguluhan ka ngayon at kung bakit sukong-suko ka na ngayon. There's no one there to save me from the nightmare that I call myself. Kung mahilig kang magkape, well, hindi ka pwede sa Turkey. Noong 17th century, yung pag-inom ng kape sa Turkey, inaband yung sino man yung mahuling umiinom ng kape ay itatapon sa dagat. Yung mga aso kapag nagkakahol ay never silang napapagod. Ang The Avatar Way of Water is a half Filipino. Kung mahilig kang magkape, well, hindi ka pwede sa Turkey. Noong 17th century, yung pag-inom ng kape sa Turkey, inaband yung sino man yung mahuling umiinom ng kape ay itatapon sa dagat. Yung mga babies ng Spartan ay pinapaliguan ng beer or wine as a test of their strength and vitality. Kung nakita mo tong video na to, hindi mo lang to nakita by a chance. It is meant for you. Minsan nakakaramdam tayo ng sadness, ng kaba, ng inis. Tapos parang hindi naman natin alam kung saan nanggagaling yung ganong mga emotions. Minsan dahil sa problema, stress, and all. Tapos parang hindi mo siya kayang i-share, parang hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Kasi nga lahat naman tayo may kanya-kanyang dinadalang problema, kanya-kanyang pinapasan na cross, ika nga nila. Gusto kong sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin dyan sa comment section. Sabihin mo lang kung ano yung nasa isip mo. Tambay. Naalala mo ba nung elementary ka or nung nag-high school ka, sobrang excited mo na mag-graduate? Yung naiinis ka na mag-aral, gusto mo na magtrabaho, gusto mo na maghanap ng pera. Pero bakit ngayon na nakagraduate na, may diploma na, may napatunayan na sa sarili, bakit parang gusto ko ulit mag-aral?
Ngayon, nahaharapin mo na yung realidad, na-realize mo na sobrang hirap pala nung freedom na gusto mo. At ngayon, gusto mo na lang ulit bumalik sa pag-aaral at ayaw mo nang harapin itong adulthood kasi nga nakaka-stress at parang feeling mo, dati pinapangarap ko na makapagtapos pero ngayon na nakapagtapos na, parang ayoko na ulit. Dati, naakala mo na kapag nakapagtapos ka na, isisimple lang yung buhay. Pero ngayon, nandito ka na, gusto mo na lang maging pabo, yung ako lang ba yung sobrang nahihirapan na lately sa kung ano ba yung patutunguhan natin sa buhay. So kung nag-aantay ka ng motivational advice, wala tayong choice, be. Dapat everyday, laban. Kahit stress ka na. Di ko alam kung bakit ako gumawa ng content ng ganito, pero wala eh. Yan yung nararamdaman ko ngayon eh. So, damay-damay na. Uy! Alam niyo na ba yung nangyari kay Tony Fowler? Na because of her controversial music video, kinasuhan siya at nagkaroon siya ng warrant of arrest. So kahapon lang, nagpiyansa na siya ng kanyang bill. Cybercrime Prevention Act yung nilabag ni Tony Fowler as what they said. Pero do you think ba na deserve niya yung gantong klaseng kaso? So this is Caleb. He's one of the reason kung bakit buhay pa ako ngayon. Yung name niya is Caleb. So yung ibig sabihin nun sa Hebrew is faithful, wholehearted, tapos brave. Other meaning niya pa is devotion to God. Yun yung binigay kong name sa kanya kasi that time, yun yung kailangan ko. Yung bravery, tsaka faith. December 21, 2021, ilang ulit akong pumunta sa mga doktor, pero it turns out na wala namang mali sa akin or something wrong sa health ko. Nung nalaman ko na I am depressed, then I have series of anxiety, doon ako naghanap ng paraan para madistract ko yung sarili ko kasi sobrang, alam mo yon, when you're mentally challenged, sobrang daming pumapasok sa isip mo. Dumating sa point na gusto ko na talagang magpakamatay kasi ayokong maramdaman yung everyday nagigising ako tapos feeling ko wala ako sa sarili ko. Kapag nagkaka-anxiety ako, yung hindi ako makahinga, sumasakit yung bato ko, nanginginig yung kamay ko. Tapos yung worst pa na nangyari sa akin ay yung nagkalagas na yung buhok ko dito sa upper part. Ayokong gumalaw, ayokong pumunta kung saan-saan kasi feeling ko baka mamatay ako. So one time, someone suggested me na kumuha ka kaya ng aso kasi na instead na isipin mo yung mga bagay na hindi naman nangyayari, tuon mo na lang sa pagkuha ng aso. At doon na dumating sa akin si Caleb. Kaya kapag tinatanong ako kung ano yung ginawa ko, how I cope up with my depression and anxiety before, I always tell them na one of the reason kung bakit ko na-survive yon is because of my dog. Hanggang kinain niya yung anak niya. Alam mo ba yung kwento ni Corazon, ang unang aswang? Cut the story short, si Corazon tsaka yung kanyang mahal sa buhay ay bumuo ng pamilya sa liblib na lugar. So nagsama silang dalawa, nagmahalan, tapos bumuo ng pamilya. Siyempre, ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay yung nabuntis si Corazon. Si Corazon may minamahal sa buhay, tapos buntis pa siya. Akala niya, perpekto na yung buhay niya kasi nga meron siyang asawa at magkakaroon na sila ng anak. Pero may isang pangyayari kung bakit nawala bigla yung lahat ng yon. Nung nanganak na si Corazon, namatay yung anak niya sa kanyang panganganak dahil merong komplikasyon. Marahil merong komplikasyon kasi namatay yung bata. Hindi yon natanggap ni Corazon. Hindi niya matanggap na namatay yung anak niya. At dahil hindi nakayanan ni Corazon yung mga ganoong emosyon, siya ay tuluyan ng nabaliw hanggang kinain niya yung anak niya. So yung galit na meron si Corazon ay binabalik niya dun sa mga tao na sa paligid niya. Kumakain na siya ng lamang loob ng ibang tao, especially ng mga bata. Yung nangyari, parang tumakas sila ng asawa niya. Lumayo-layo silang dalawa. Tapos, yun lang yun. Para siyang mentally unstable
So dahil sa pagkawala ng anak niya, hindi niya yun nakayanan. So yung ginagawa niya, kinakain niya yung ibang bata. Tara, tambay. Mary Ann Bevan. Siya lang naman ang babaeng may hawak ng award na pinakapangit sa buong mundo. Si Mary Ann Bevan, hindi naman talaga siya pangit, guys. Ito dati yung mukha niya. Dati, isa siyang nurse at nakapag-asawa at nagkaroon sila ng 4 na anak. Diba? Maganda siya. Nagkaanak nga, diba? To cut the story short, habang lumipas yung mga panahon at lumalaki na yung anak ni Bevan, ni Mary Ann, doon na naglabasan yung mga sintomas ng sakit niya na nagpabago sa muka ni Mary Ann. So yung unang nangyari sa kanya, sa physical na anyo niya, every year, nagpapalit siya ng sapatos kasi nga lumalaki yung paa niya at lumalaki din yung kamay niya, which is na abnormal yung paglaki kasi nga hindi pantay. Tapos lumaki yung katawan niya at nadagdagan din yung taba sa mukha niya. Pati yung boses niya lumalim. Yung parang ganito. Eto ha, sa daming pagbabagong physical na nangyari kay Mary Ann, hindi lang yon, naaapektuhan din yung vision niya at palaging masakit yung ulo niya at palagi siyang may migraine. So it means na apektuhan talaga yung kalusugan niya. So after magsilabasan yung mga sintomas na ganon, so yung dating ganda ni Mary Ann Bevan, nawala na lang bigla. Eto pa yung mas masakit. Pumangit ka na nga, namatayan ka pa ng asawa. Nung nabalitaan niya na merong patimpalak or merong contest para sa pinakapangit na tao sa buong mundo, hindi na siya nagdalawang isip at sumali si Mary Ann Bevan. At syempre, that time, nanalo siya. O yung nangyari, yung sakit niya at yung pagbabago sa appearance niya, ginawa niyang source of income para masuportahan yung pamilya niya kasi nga namatay na yung asawa niya. Matapos manalo ni Mary Ann Evan dun sa contest na yon, merong kumuha sa kanya para magtanghal sa isang freak show or carnival. Tapos yung kasama niya doon yung may mga disabilities din. Sobra, no? Grabe. Pero wala lang yung lahat kay Mary Ann Evan kasi nga yung nasa isip niya ginagawa ko to para suportahan yung mga anak ko. So ikaw, sa tingin mo, pangit ba talaga si Mary Ann Bevan? Tara, tambay. 34.2 million Filipino ang mga single ngayon. At according yan sa Philippine Statistic Authority, bukas Valentine's na, ano pang inaantay mo? Alam nyo ba na si Isaac Newton ay namatay na virgin? Yan yung napala mo sa discover ng calculus. Char. At dati, hindi lang balat ng hayop yung ginagawang pang-cover sa mga libro, kundi pati na din yung balat ng mga tao. At usually yung pinagkukunan ng balat ng tao para pang-cover sa libro yung mga taong na-execute. At ang totoong pangalan ni Barbie ay walang iba kundi si Barbara Millicent Roberts. Ang mother naman ni Barbie ay si Margaret Roberts at ang kanyang papa ay si George Roberts. Pangit ng pangalan ni Barbie, no? Barbara. At alam nyo ba na yung bubble wrap ay dapat wallpaper? Yung mga Egyptian nagsishave ng kanilang kilay kapag namamatay yung kanilang mga pusa para maipakita ang kanilang pagluluksa. Noong ancient Greece, kapag yung lalaki nag-propose at hindi nag-yes yung babae, ay pwede siyang pagmultahin o magbayad ng danyos. Kaya kapag babae ka dati, hindi ka pwede mag-no. At noong 1944 naman, siyam na American pilot yung nahuli o na-captured ng Japanese soldier. At alam mo kung ano yung ginawa nila? Tinortured, pinatay, at kinain sila. At isa lang doon yung nakatakas. At walang iba, kundi yung kanilang presidente na si George Bush. At eto pa ha,
Kung kilala niyo si Alexander the Great, alam niyo ba na inilibing siyang buhay? Si after few days niyang namatay, hindi nang didecompose yung kanyang katawan. Pero as what scientists discovered this day, hindi madidecompose ang katawan ni Alexander the Great kasi nung nilibing siya, hindi naman talaga siya patay. Siya ay paralyzed. Tara, tambay! Have you ever been in love with someone na never kang mamahalin, babalik? Na yung lahat na lang ginawa mo, lahat na lang pinaramdam mo sa kanya, yung pagmamahal na tingin mo na kaya mong gawin, pero nothing works. For the reason na meron na siyang ibang gusto. Or maybe he's waiting for someone, yung tao na yon ay hindi ikaw. Tapos may i-insecure ka kasi hindi mo maiwasang ikumpara yung sarili mo dun sa taong gusto niya. If baka you are prettier or if you are funnier, things will make difference. Alam mo, hindi niya kasalanan na hindi ka niya gusto. We just need to accept the reality na hindi lahat ng gusto mo magugustuhan ka. Pero maybe it's cliche to say this na meron talagang tao para sa'yo. Alam nyo ba na ang prostitution ay considered as an oldest profession? Yes, dahil kahit sa panahon ni Queen Victoria noong 1890 ay may mga na. At yung mga taong gumagawa sa ganitong industry, they refuse to call themselves as prosti or prostitute. But instead, they prefer na tawagin silang sex worker. At alam nyo ba, noong ancient Greece, yung mga sex worker ay mga influential women. Sa panahon na to, meron silang freedom para piliin kung sino yung mga customer nila. At sobrang laki ng binabayad sa kanila. And during those time, legal po itong gawain at open po ito sa public at hindi ito kinakahiya. Pero ngayon, sobrang nag-elevate na kasi meron na pa subscription. Char. When we talk about sex worker, medyo tabu pa siya pag-usapan dito sa Pilipinas. Nakakasad lang isipin na sa panahon ngayon, ginagawa ito ng karamihan dahil sa tingin nila, eto na lang yung last resort nila para mabuhay. Alam mo ba yung symbol na to? Dati, yung ginagamit nilang equal sign na instead of symbol, words, yung kanilang ginagamit. Hindi sila gumagamit ng equal symbol. Yung ginagamit lang nila is equal to na words. Magpasalamat tayo sa nag-iisang mathematician kung hindi dahil sa kanya, up until now, words pa din yung ginagamit natin sa equal to. Noong 1557, nung hindi ka pa pinapanganak, mathematician Robert Recorde, naiinis na siyang isulat yung is equal to sa math ng paulit-ulit. So during that time, started to use the equal symbol. He started to use the two horizontal line. Kasi naman, yung size ng dalawang linya ay parehong-pareho kapag nakatayo o nakahiga. So dahil same lang yung size ng dalawang horizontal line, it symbolize equality. Alam mo ba yung ibig sabihin ng petsa di peligro? Ito yung season na kung saan kailangan mo magtipid. Pero ano nga ba yung ibig sabihin nito? So petsa means date. Tapos peligro na yung ibig sabihin, so it derives from Spanish word means danger. So minsan, ginagamit yung term na petsa de peligro pag ikaw nasa sitwasyon na you're in trouble. Ito yung term ng karamihan na kapag yung walang-wala na talaga sila, na yung pagkain kailangang hati-hatiin para lang magkasya sa isang week or sa isang buwan. Ikaw, na-experience mo din ba to? Noong World War II, nasagip yung buhay ng 1,000 British soldier dahil lang sa isang pigeon. Dahil itong pigeon na to or itong kalapating to ay merong isang mensahe para bigyan ng babala yung British soldiers. Alam nyo ba na yung dildo ay na-discover 8,000 years na may habang 8 inches? Ay, sana all! Yung ancient Egyptians, para hindi sila mabuntis, yung ginagawa nila, nilalagay nila yung tae ng crocodile sa kanilang
down there para hindi sila mabuntis. Even before, yung vibrator ay nag-i-exist na. At yung may gawa, walang iba, kundi yung mga doktor para i-boost yung orgasm ng kababaihan. Kung may plano kang pumunta sa dark web, ay wag mo nang ituloy. Dark web is a place na kung saan bubuksan talaga yung isip mo dun sa mga bagay na nangyayari talaga dito sa mundo. Kasama na doon yung bintahan ng mga organs, bintahan ng mga armas, pedophilia, murder, yung mga creepy videos. Abang kinukwento ko siya ngayon, tumatayo yung balahibo ko, shit. Alam mo ba, for $10,000 o kalahating milyon, ay pwede kang mag-hire ng killer. Pwede mong ipapatay kung sino yung gusto mo. Pwede ka din dong bumili ng mga hayop na extinct. 50% doon sa dark web ay makakatulong talaga sa'yo to look for data, specific data na makakatulong sa research mo or anything. Pero 50% din doon sa dark web ay puro illegal activities. Sa buong community na yon, halos lahat sila ay nagbenta ng kanilang kidney sa halagang 60,000 pesos. Napanood mo na ba yung isang episode sa Kapuso Mo, Jessica Soho? Sa buong community na yon, halos lahat sila ay nagbenta ng kanilang kidney sa halagang 60,000 pesos. O diba, hindi mo siya mabibili ng iPhone. Pero dati, kasi matagal na tong episode na to, sa halagang 60K, sobrang laki na. So yung isang lalaki doon, binenta niya yung kidney niya, tapos yung perang nakuha niya doon, pinangbili niya ng karaoke at pinaayos niya yung bahay nila. Sa recent interview ni Jessica Soho sa kanila, yung mga nangyari daw sa mga naipundar nila sa pagbenta ng kidney nila, biglang nawala dahil sa sunog. Ito pa yung malala, pinili yung kidney nila in illegal way. Ikaw, magbebenta ka ba? I love you. Te amo. Shitem. Mahal kita. Loikya. Tara, tambay. Sobrang ganda nung word na mahal kita or I love you in English. Kasi these words is expression ng iyong pagmamahal, your attachment, intimacy. Alam mo, sobrang dalang ko magsalita ng I love you or mahal kita sa mga tao, sa mga friends, or sa family ko, or kahit sa ibang tao. When I say I love you, I really mean it. It's from the bottom of my heart. Char! Mga kabataan kasi ngayon, kahit kanina na lang sila nag-I love you. Yung kahit 1 week lang sila magkakilala, I love you, be. Love is different from kate, okay? Kung sabihin sa iba na hindi naman worth it, especially kung kahapon mo lang nakilala. Hi mga tambay, so it's rainy season. So ako lang ba, nakapag ganito yung panahon, gusto ko na lang matulog at tumiga at magbakhog-bakhog. Char! Pero I realize na wala pala akong bebe, so ayan, maglinis na lang tayo. At dahil umuulan, hindi ko mapaliguan tong aso ko, kaya nangangamoy yung kwarto ko. So itong breeze yung gagamitin kong panglinis sa madumi kong aparador, ayan. Alam mo, when you're living alone, tapos gusto mo pa talagang matulog, kailangan mo talagang tumayo at maglinis kasi nga walang gagawa. Ikaw lang yung gagawa niyan. So after ng kwarto ko, dito naman tayo maglinis sa studio ko, ayan. Alam mo, sobrang ganda talaga ng mood ko kapag malinis yung paligid ko. Yung nakakapag-isip ka, may direksyon, yung buhay mo. Char! Kaya minsan kapag hindi ako makapag-isip at sobrang stress ko, yung ginagawa ko na lang, naglilinis ako. At kahit hindi ako marunong maglaba minsan, pinipilit ko talaga. Kasi walang gagawa nun kundi ako lang. So yan, grocery time. See you! Ako lang ba yung nagkaka-anxiety sa paparating na resulta ng board examination on March 19? Balot. Tapos meron tayo ditong bago. Tapos nagpa-check up ako sa iba't ibang doktor
Tapos, it turns out na normal naman lahat. Yung problema ko lang that time, yung tumatakbo sa utak ko, sobrang hirap kapag yung kalaban mo, sarili mo na. Okay lang yung minsan ma-stress ka, pressure ka, pero huwag mo namang araw-arawin. Always find a way, a reason, kung bakit kailangan mo magpatuloy, and don't forget to pray. Parang laking tulong nun, promise. Kaya sa paparating na resulta ng board examination, kahit ano man yung resulta nun, will never make us less of a person. Makapasa ka man o hindi, may kanya-kanya tayong oras, pero sana makapasa tayong lahat. God, bigay mo ka ba? Kasi virgin ka. Eto si Elliot Rodger. He is only 22 years old. Dahil sobrang naapektuhan siya kasi virgin pa siya, yung ginawa niya, pinatay niya yung 6 na inosenteng tao. Tapos meron pa siyang na-injured na 40 na tao dahil lang galit siya na walang pumapatol sa kanya. Sobrang puno siya ng jealousy tapos hatred. Kasi nga habang nakikita niya yung ibang tao na in relationship na naiinggit siya kasi nga walang pumapatol sa kanya. So habang binibideo niya yung mga taong yon, ina-upload niya yon sa kanyang YouTube channel. Is the reason why I hate the world. How can I feel a sense of pride knowing that I'll see guys with their girlfriends? I mean, look at them. May nag-report doon sa authorities, doon sa mga video na ina-upload niya, din yung mga police pumunta sa bahay nila at tinanong if okay lang ba siya or are you in your state of mind? Nababaliw ka na ba? Convinced the police naman na he's fine, he's alright. Pero nung sinearch na ng mga police yung room niya, may nakita silang 2 baril. Tapos sa room na yun, na kung saan nakita yung 2 baril at yung mga bala, nakasulat din doon kung ano yung mga plano niya. Which is meron siyang 2 plano. Yung una doon, ipapatayin niya yung stepmother niya at yung stepbrother niya. Tapos yung pangalawang plan naman na gagawin niya, ibabalik siya doon sa school niya at babarilin niya yung mga taong kinaiinisan niya. At yung pangalawang plano nga, yung ginawa niya, na bumalik sa school niya at patayin yung 6 na inosenteng bata. Ikaw, papatay ka ba? Kasi single ka. Nagmahal ka na ba ng sobra? Pero paano kung yung taong pinakamamahal mo? That Fashion Week was originally a distraction from the war. If you think na Fashion Week is about glam, fashion trends, futuristic clothes, or it's an event for top designers or for celebrity, pero did you know that Fashion Week was a distraction from the war? During World War II, nag-umpisa itong Fashion Week to distract people from French fashion na hindi accessible that time because of war at para maipush ang mga American designer. And that time, Fashion Week served as a glimmer of hope and an entertainment during the war. So yung first ever Fashion Week is noong 1943 na naganap sa New York. Siyempre yung mga invited lang noon. Hanggang ngayon ay mga may impluwensyang tao. At siyempre yung mga top of the line na tao when it comes sa fashion industry. O ngayon, alam mo na ha, saan ka makakakita? Sa halagang 287 pesos lang, ay magkakaroon ka na ng 6 set of knife. From its original price na 700 pesos, ay 287 pesos na lang. Sobrang worth it niyang bilhin mga katambay because it comes with different sizes at different uses. If you wanna get yours, just click the yellow basket at dalian mo kasi nga, 287 na lang. Saan ka pa? Sino yung makakaisip na yung It's Showtime mapapanood mo na sa GMA? Sobrang imposible na mapapanood mo yung It's Showtime sa GMA. Tapos, mawawala yung longest noontime show sa Philippines. Diba dati yung mga host nag-uukrayan pa? Yung mga shady punchline nila dun sa other network. Tapos ngayon, dun na sila mismo nagtatrabaho. Simula nung natanggalan yung ABS ng franchise, no, parang naging simula din yun para matigil na yung TV war, di ba? Kung sino ba talaga yung mas magaling, yung mas mataas yung ratings, di ba? Kaya walang permanente sa mundo. Be kind. Malay mo yung mga taong tinatarayan mo lang, yun pa yung tutulong sa'yo, di ba?
Isa ka din ba sa gumagawa ng dummy account dati para lang mag-confess sa crush mo na gusto mo siya? Yung mga kaibigan ko dati nung high school, gumagawa sila ng dummy account para lang i-chat yung mga crush nila at sabihin, una pa lang kita nakita, mahal na kita. Uy! Nung high school ako at kahit nung nag-college na ako, kapag may crush ako, sinasabi ko talaga. Kasi diba, hindi mo alam yung mga possibilities na baka gusto ka rin niya. Siguro, sa 10 sinabihan ko na crush ko sila, siguro mga 4 sa kanila nagsabing, uy, crush din kita. O diba? Kaya kung may chance kang sabihin, sabihin mo na. Ano yung gagawin mo kapag may naghuhugas ng pinggan nyo pero wala namang tao? Way back when I was in grade 9, meron kaming transferee yung pangalan niya Maricel. Yung reason kung bakit lumipat siya ng school, which is yung school namin, pinag-aaral sila nung may-ari ng bahay na tinitirahan nila. Pero yung may-ari nasa ibang bansa, so bale, yung kuya niya, tsaka siya, sila lang dalawa yung nagbabantay dun sa malaking bahay na yon. In short, babantayan nila yung bahay, lilinisan nila yung bahay, para lang pag-aralin sila. One time, in-invite niya kami mag-lunch doon kasi nga, pagkahapon wala kaming pasok, so we decided na doon na lang kumain ng lunch kasi parang walking distance lang siya sa school namin. Tapos, sobrang na-amaze ako kasi nga, yung bahay na yon, yung lugar na yon, bago ka makapasok doon, maraming puno. So, akalain mo talaga na walang bahay doon. Kaya ang lalaki ng bahay sa part na yon, even though na medyo makahoy, papasok doon sa lugar nila. So, to cut the story short, nandun na kami sa loob ng bahay nila. Pero medyo nakakatakot kasi nga mga antik yung gamit nila. Sobrang laki ng bahay na yon, hindi sila natutulog doon sa loob. Natutulog sila doon sa garahe. Kung naalala ko pa dati, nung nagluluto kami sa loob, yung niluto naming magbabarkada meatloaf. So, that time si Maricel, sobrang parang nagmamadali siyang matapos yung ginagawa namin doon. Tinanong ko siya, sabi ko, bawal bang matulog dito sa loob? Bakit napili nyo na doon kayo matulog sa labas or doon sa garahe ng kuya mo? Sabi niya sa akin, pwede namang matulog doon sa loob ng bahay na yon. Wala naman daw problema kahit saan sila matulog kasi marami namang room. Kaso lang, after 1 week nilang natutulog sa loob ng bahay na yon, minsan daw may naglilinis, may nagluluto, may naghuhugas ng pinggan, pero wala namang tao. Na merong Russian Empress na kung saan nag-utos. Nagawan siya ng palasyong gawa sa yelo. Hindi ka pwedeng magreklamo sa lamig. Kasi kapag magre-reklamo ka, that's out of respect and loyalty sa Empress. Dati, para mag-divorce kayo ng asawa mo, kailangan mo muna siyang matalo sa isang combat. At para fair and square yung laban, lalaki ay tatayo sa isang butas habang inaatake siya ng babae. If you are still remember the Vikings, they bleached their hair para maabot yung standard ng society.